Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-a-update tayo ngayong Friday night mga lods. At sabi nga nila, kanina at ngayon mga lodi, marami nagsasabi na boring ang ating market mga idol. Tapos isipin nyo, weekend is coming pa mga idol, no? Sabado linggo. Nako, patay ang market mga lodi. So kung kayo naka-short, medyo hype kayo ngayon. Hype kayo ngayon. Pero kung kayo ay nakalong, mga lodi, nako medyo ah patingin-tingin kayo ngayon yan, mga lods. Tingnan nyo kung gaano bumababa yung market, mga lods. No? So, ayan. Pero sa tingin ko, mga idol, sa mga ganitong panahon, sa mga ganitong sitwasyon, sinusubok yung tayong mga investor, no? Lalo na yung mga long time holders, mga lods, no? Sabi nga nila, kapag ganito, no, yung panahon, masarap magbudega. Ngayon, kung wala kang pambudega, 'di ba? Okay, nagbudega ka na, mga idol, no? So, gawin mo na lang yung iyong mga laging ginagawa everyday, no? Pagkatapos mong manood ng update kay Jeblo, gawin mo na, no? Ang iyong gawain everyday. Kunyari, meron kang mga hobbies, ayan, gawin mo 'yan, no? Para hindi ka laging nakatutok sa crypto, mga idol. Pero syempre, pag gusto mo ng update, nod ka lang kay Jeblo, mga lodi. Everyday, hindi kayo pauli. No? So, ayan, subscribe, like, and comment, mga idol. Napakalaking bagay rin yan sa aming mga content creators. Mga lodi, so kayo mag-alala. Kahit na maraming naboboard ngayon sa ating market, mag-update pa rin tayo. Syempre, kailangan natin yan para hindi tayo mahuli. 'Di ba? So, update tayo tulad kanina. Sa news natin kanina, mga idol. Friday, August 14, na-cancel. Wednesday, August 19, Trump meeting. And then Thursday, August 20, yung CFTC meeting. No? Ironically, Trump's meeting with crypto executives has been scheduled out of the blue. Imagine that, mga idol, no? Lahat ng crypto executives niya, pinatawag niya out of the blue before the SEC and CFTC have their scheduled meetings. The SEC meeting was canceled to ensure Trump's crypto meeting happens first, no? So, kailangan muna mag-meeting ng mga executive ni Daddy bago magkaroon ng rules ang SEC at ang CFTC, mga lods. Pinatawag niya lahat 'yan. No, marami nga nagsasabi kay Brad Garlinghouse, no, na huwag ka nang pumunta diyan kung ipapatawag ka. Hayaan mo sila, no, parang gano'n. Paano pag pinatawag sila ni Brad Garlinghouse, sila yung mga makakaapekto sa pagbabago ng ating financial system, no? Yung Tether, yung USDC Circle, yung mga big boss. Kumbaga, 'di ba? The White House is bringing together crypto executives on next Wednesday. Oh my goodness. This could signal a big shift in dialogue between government and the crypto community right before the CFTC meeting, no? So, ito muna. Sila Daddy muna. Mimitingin muna sila nila Daddy bago mag-meeting bago gumawa ng rules. Ganun yung para mangyayari dito. This is a chance for real adoption and clarity. We're moving forward, mga idol. So grabe, ayan yung pinaka-update natin ngayon tungkol dyan sa balita na yan. No? Yung ating nakansela na August 14, hindi pala ganun kasimple yun, mga idol. No? Na-reschedule siya ng 20, pero kakausapin muna sila ni Trump ng 19. 'Di ba? Medyo matindi. Ano kayang meron, mga idol, no? Ayun ang tanong diyan. Anong meron? 'Di ba? Kaya nga sabi ni Vincent Banco I love this gambit. Sabi niya, this is how you play chess. The best move is when you force your opponent to make a move. This move by the SEC has now put pressure to get Clarity Act through. Why? Because SEC can write its own rules or rule without oversight, and these rules are directly influenced by Trump, no? So now the Democrats will have to yield and vote. Kailangan talaga nila 'yan, mga idol, hindi pwedeng hindi. They have held out voting because they don't want to go on public record, no? O yung lose the voters. No, ayun yan. Kasi nga once na hindi sila bumoto, nako, patay. Ayun yung sinabi natin kanina. No, walang boboto sa kanila pagka ganoon. Sino ang mga hindi bumoto sa Clarity Act? Etong mga to, wag niyong iboto din 'yan, no. Ganun yung mangyayari.
Kung ikaw gusto mo pang umaupo o gusto mo pang kumandidato, kailangan bumoto ka sa Clarity Act, parang gano'n. At siyempre kung ikaw naman ay bataan ng bangko at inuutusan kang pigilan ng Clarity Act, sinong pipiliin mo mga idol? 'Di ba? Yung bangko na nagpopondo sa'yo o yung posisyon mo bilang politiko? At gano'n din 'yun, kumbaga masisira din yung bangko kapag kumbaga mawawalan sila ng contact sa loob kapag natalo din yung kanilang mga bataan. So kailangan ding manalo talaga ng mga bataan nila mga lodi, 'di ba? So kung sa kanila pabotohin na nila ng pabor sa Clarity Act, 'di ba? O ayan. And then mga idol, ito isa to sa mga city, no? Ito sikat 'yan mga idol. City CEO Jane Fraser warns the Clarity Act stablecoin reward system could drain smaller banks. Ayun pala ang kinakatakutan nila, mga idol, no? Pwedeng maubos o mabankrupt ang mga small banks. Deposits and cut-off lending, parts of the US that crypto won't reach, mga idol, no? So, matagal na yan, no, na sinasabi, pag nung lumabas pa lang yung Clarity Act, alam na nila na talagang maapektuhan yung mga banks, lalo na yung mga maliliit na bangko, no? Yari, mga idol. Kaya nga pilit nilang pinipigilan Kaya lang hindi na nila mapipigilan yan, mga idol. It's either magjo-join sila o iiwanan sila niyan, mga lodi. Kasi kung hindi sila magjo-join diyan, talagang lalamunin sila ng buhay niyan, mga idol. Pero kung sasali sila o makikisama sila diyan, baka masama pa sila sa innovation o sa pag-unlad, 'di ba? Sabi nga nung binasa natin nung nakaraan, 'di ba, nung binalitaan natin, hindi naman pipiliin ng bangko ang crypto dahil gusto nila. Pipiliin nila yung crypto o sasali sila sa crypto dahil takot sila na mawala ang kanilang mga clients, no? Kesa lumipat sa ibang sa crypto yung mga clients, no, sa ibang mga crypto exchange o crypto companies, di sila na lang magki-crypto na lang din sila para mismong yung mga kliyente nila hindi na umalis doon na rin mismo sa kanila, magbabago lang sila. Ia-adapt lang nila yung crypto, 'di ba? Gano'n 'yun para hindi mawala yung kanilang mga client. Gano'n, natatakot sila pero hindi ibig sabihin na nag-join sila sa crypto, gusto nila yung crypto, 'no? Hindi lang talaga nila kayang talunin, gano'n na 'yun. So, malapit na 'to mga idol dahil si Daddy Trump, mukhang, at ang SEC, kumikilos na, mga idol, para matupad 'to, okey? At ito, isa pang mga malulupit na nag-adapt, mga idol, Israel's largest bank, Leumi, just announced it will let customers buy Bitcoin directly through its app. No? They have over $300 billion in assets. This is absolutely wild. So, adoption to ng Israel, mga lodi. No? Alam niyo naman yan na strong ally diyan ng US, ang Israel. No? Pagdating sa mga business nila ni Trump tsaka ni Bibi. Okay? So ngayon, adoption, tumatanggap na yung pinakamalaking bangko ng Israel, no? At pinapayagan nila na yung Bitcoin sa kanilang mga client. Okay? So goods na goods, mga idol, on the hood. Tapos eto, mga lods, medyo nag-trending tong news na to. Parang merong mga naalarma dito sa Evernorth, no? Parang binago yung something na kanilang sa XRP. So the XRP price drop forces Evernote to rewrite its 1 billion Nasdaq deal. So wag niyan, basahin natin dito para malinaw. Linawin lang natin na hindi siya negative, mga idol, no? Oo, ang ibig sabihin ng post ay binago ng Evernorth ang terms ng kanilang planong Nasdaq listing dahil bumaba ng malaki ang presyo ng XRP. Kasi alam ko nang bumili sila mga nasa $2 Simple explanation, may dating deal ang Evernorth na naka-base sa XRP price, ayan na $2, $2.36 noong ginawang original agreement. Ipinagpalagay na nasa paligid ng 2.36 ang XRP. Pero ngayon, ayon sa post, nasa around $1 na lang ang XRP. Dahil bumaba ang XRP, kailangan nilang baguhin ang deal. Ang Evernorth ay isang crypto treasury company na may malaking hawak ng XRP dahil mas mababa na ang value ng XRP. Hindi na praktikal ang dating structure ng kanilang Nasdaq transaction. Hindi nila basta binawasan ng $10 share price sa revised agreement.
ang presyo ng bawat share ay mananatiling $10 pa rin. Pero ang ilang XRP, ang katumbas ng bawat share ay magbabago depende sa BWAP ng XRP sa closing. No, ang BWAP o yung volume weighted average price ay isang average price ng XRP na isinasaalang-alang kung gaano karaming XRP ang na-trade sa iba't ibang presyo. Ayan yun, yung BWAP. Ito ang interesting part. Kung mas mababa ang XRP, mas maraming XRP ang kailangang i-present ng bawat $10 share. Halimbawa lang, kailangan mga lods napulikat ako. Saan tayo? Ayan. Halimbawa lang, kung ang $10 share ay dating naka-base sa XRP na $2.36, 10 divided by 2.36 equals 4, no, XRP. Kung XRP na may $1 na lang, magiging 10 divided by 1 equals 10 XRP. Diba? Ibig sabihin, mas maraming XRP ang kailangan i-present ng isang share kapag mababa ang XRP price. Malaki ang XRP holdings ng Evernorth. Ayon sa post, mayroon silang 473.27 million XRP. Grabe yun. Kung XRP equals $1, iyon ay approximately 473 million worth of XRP. Kasi 1:1 na yan Parang ganun na siya, di ba? Kung halimbawa umakit ang XRP sa $2, maging approximately 946 million na. Di ba? Kaya malaking factor sa value ng Evernorth ang presyo ng XRP. At least 95% ng investor ay pumayag. Siyempre, lamang sila dyan. Di ba? Sorry asan na tayo? Pumayag, ayan. Sinasabi ng post na more than 95% committed investors approve the revised term. So, syempre, mga customer, uy, mukhang okay yan Sige. No, banat, sabi nga nun. Ibig sabihin, mukhang tinanggap ng malaking majority ng investor ang bagong structure kaysa kanselahin ang transaction. Pero positive ba ito sa XRP? Hindi ito automatic na bullish news para sa XRP. Pero hindi rin siya bearish, mga idol, no? Kasi iba sinasabi, uy, bearish, no, no? Mas tama na sabihin na neutral to potential positive, no? Hindi siya negative talaga. Malayo siya sa negative Pwedeng ano lang siya, tabla panalo, parang ganun. Walang talo. Neutral to potential positive ang implication. Depende sa magiging execution ng Nasdaq deal. Ang pinaka-importanting punto, hindi bumagsak ang XRP dahil sa Evernorth deal. Sa halip, bumagsak ang XRP price, kaya napilitan ng Evernorth na i-adjust ang terms ng deal. Ayun. At yung successful ang Evernorth listing at patuloy nilang ginamit ang capital para mag-accumulate ng XRP, marami itong maging additional institutional demand para sa XRP. Okay, so etong news na to ng XRP at Evernorth, sa akin bullish to. Hindi sinasabi lang nila na neutral to bullish, pero for me bullish na yan agad. Mga idol, isa lang ibig sabihin nun na talagang yung Evernorth ang nag-a-adjust mga loads, no? Hindi sila alis o something, talagang ayaw nilang bitawan yung XRP. Ganon, di ba? And then sabi nga dito, XRP just got more interesting. Evernorth has changed the term of its SPAC merger. Instead of using the original 2.36 reference, the share issuance will now be tied to XRP's closing price. Read that again. Sabi, the deal is now directly tied to the market value of XRP. They know what they are holding, mga idol. No? So talagang alam nila yan. Hindi sila magpapaano dyan. Magpapalugi, kumbaga. Di ba? So ayan At eto, hindi rin to. Imagine mga idol isang whales, no? Nag-accumulate siya ng 72 million token na XRP in 24 hours lang as the token hits the weakest close since November 2024. Ibig sabihin, sinamantala niya yung pagbili ng mababang XRP, no? So, nagbudega siya ng malaki, mga idol. 72 million token. Grabe yun, no? Ang tindi na nun, mga lods. No, hindi na kapani-paniwala sa mga normal yun. Siguro yung mga ganito talagang hindi bilyonaryo itong mga to, hindi to isang tao lang. No, pwedeng company o institution tong mga to.
Ganun yun sa atin, okay? Ito, isa rin to sa mga good news sa XRP. Rakuten, alam niyo na yan, isang malupit na kumpanya yan sa Japan, often called the Amazon of Japan. Parang sila yung, kumbaga sa US, Amazon, sa Japan, Rakuten. Ganun yun. No? Often called as the Amazon of Japan, has connected XRP directly into its widespread consumer payments and loyalty ecosystem through its licensed crypto branch, Rakuten Wallet, and its mobile payment app, Rakuten Pay, which there are 44 million users. Imagine, may explore o may expose ang XRP, mga idol, sa 44 million users ng Rakuten na mga Japanese, no? Arigatou gozaimasu. No, ganun nga daw 'yan. O di panalo, mga idol, di ba? Sabi dito nga nito ni Financial Bull, we are so early. Oh my God, I'm getting even more bullish on this XRP dips. After the latest Evernorth news, sabi nga haba pala nun. May sounds ba to? Baka ma-copyright tayo. After the latest Evernorth news, I'll break it down for you. This update is actually simple once you strip away the finance language. Evernorth is moving toward to propose Nasdaq listing with XRP Treasury and strategy unchained. But it has reworked the deal, so the number of share issued, nabasa natin yan, alam natin yan, no? The original signing XRP was priced, etc. Now, look at who continue backing the structure. Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken at GSR. No, all of Evernorth advanced funders agreed to revise terms representing more than 95%. So ayun yung sinabi. My bullish read is simple. If Evernorth eventually use public market capital to keep expanding its treasury, XRP gets another institutional accumulation channel connected directly to Nasdaq investor. More XRP per share today, potentially treasury growth tomorrow. O ayan na. This dip just made the Evernorth thesis more interesting to me. So naging sobrang positive ng ginawa ng Evernorth, no, sa XRP. Okay? So matindi mga loans, no? Basa na tayo ng mga comment nyo. Kanina, ang hirap maghanap ng news mga idol eh. Dapat next week, baka mag-live tayo mga lods sa sa channel ni Boy WhatsApp, ni Clovis Gaming, mga lods. Baka lang naman, no? So, subscribe kayo mga idol kay Clovis Gaming dito. Ayan, subscribe kayo dito kay Clovis Gaming mga lods. Dito tayo magla-live. Pwede tayo magkwentuhan dyan mga idol. Na? Kasi lalabas na si Bob sa Miyerkules. Ayoko naman lagyan ng games yung ating crypto news So, doon na lang kay Boy WhatsApp. So, sa mga gusto lang may pagkwentuhan sa atin, subscribe kayo doon para pwede magla-live tayo doon. Mga lods, no? Live. Yan. Shoutout kay Joseph Berdin. Always yan si Idol. Sana all Korea is Sheldon. Sana all Korea si Sheldon. Kaya ng Bitmart kailan kaya makukulong? Grabe. Ay, si Sheldon. Si Sheldon. Si Young Sheldon. Napanood sa Netflix yun Si Young Sheldon, di ba? Pero hindi ko napanood yung yung malaki siya na series. Yung Big Bang Theory ba pangalan nun? Tama ba? Mali. Basta yun, ang pinanood ko lang yung maliit na Sheldon, si Young Sheldon. Yan, maganda. Lumaki na lang siya sa series, no? Grabe. Hindi ng mga ganun, no? Yung mga sobrang habang series, yung talagang naging hanap buhay na nila ng ilang taon yung series na yun. Ang lupit ng mga ganun, no? Maabot yung, halimbawa, yung una kong pinanood yung yung Game of Thrones, no? Napakaliit pa ni Arya nun, nung unang-una nun, episode nun. Tapos nung season 8 na, dalaga na, lupit na Di ba? So may mga ganun talagang series, mahaba ng sobrang ilang taon.
Si Jeremiah De Gracia, si OTG, ayan, lilipad na pababa. Skylab, shoutout sa iyo. Anong VPN gamit mo para mabuksan ang BitGet mo, Boss Jeb? Nasa Opera browser lang ako, idol. Ito yung ano natin, pinang BitGet natin. Pero meron tayong mga BitGet dito sa BitGet tuloy. May VPN tayo dito sa link sa baba ng description. Check niyo yung mga nandito. Ayan oh. Follow kayo sa X ko, Sa X account ko. Tapos sa VPN, ayan, may VPN BitGet, ayan. Sa cellphone ang code natin pag magbi-BitGet kayo, MRRF, no. Tapos tawag dito. Sa cold wallet, mga lods, kung gusto niyo bumili, diyan, click nyo lang 'to, pupunta kayo sa CryptoBilis. Nagdi-deliver sila nationwide, no. Si Cerezo Joy nila. Arnel Sapitanan, late na ako, galing Bulacan bumili ng battery ng solar ko. Uy, idol, yan mo balang araw. Magsi-solar din tayo. Pangarap ko din yan eh, kaya lang wala pa tayo ngayon eh. Emmanuel Velasco, shoutout sa iyo. Sana ma-approve din yung Kadena Act para wala nang kakandidato na magkaka-shortage. Na magka-shortage tayo ng politiko. Gaya ng shortage ng healthcare. Well, idol. Yung Kadena, sino ba nun? Sulong nun, si Bam. Politics, daming tricks. Ayan, sabi ni Boy Pandesal, shoutout sa iyo, idol. Junel Nael, si Demon Cat. Boss Jeb, solid pala nito. Check mo yung Velvet Coin. Grabe ito, halimaw. Sayang saraw. Sana kung nakapag-trade dun. Ayan, si Idol Demon Cat, shoutout sa'yo. Si Annie Domain. Good job, Boss Jeb. Dapat talaga may konting comment tayo sa mga gawain ng gobyerno natin. At malaman kung yung mga kulang at mali nila. Ayan. Kaya lang, syempre, sa tingin ko lang minsan siguro binabasa rin nila yung mga comment. Pero usually, ang nagbabasa niyan yung mga sekretary nila. Tinatanong nila, ano, good ba sila? Galit ba sila? Ganyan. Bad trip yung iba, Mayor. Pero yung mismo sila magbabasa, bihira siguro yun. Siguro pag wala silang ginagawa o kaya nag-CR sila, may dala silang cellphone siya. Basa-basa lang muna sila doon. Pengway Coin, shoutout sa'yo. Si Edwin Mangaba. Ayan, good PM Lord, shoutout po. Sana po mapasa ang Latiak. Kapit lang, dream, believe, survive. Ayan, starstruck. Si Pilhabis. Si Jack Slater. Tama ba? Jack Slater. Thank you for reminding. Siya pala si Gordon. Dapat isumbong siya kaya Batman. At dapat ganito rin gawin sa Pilipinas. Enemies of anti-impeachment. At boss, wala na Bitcoin pagdating ng 2038. Mahak yan ng quantum raw by 2030. XRP sigurado ako abot ng 1B. O yan Pero yung dito sa atin kasi, dito eh. Kumbaga wala kang pipiliin na dito sa atin. Lahat dito may bahid eh. Mga idol eh. Kumbaga pipiliin mo na lang yung less evil. Mas less evil to. Ito kasi sobrang evil na nito eh. Ito mas less evil. Parang ganoon na lang dito sa Pilipinas eh. Sa tingin ko lang mga idol No? Pero yun nga yung nakakalungkot dun eh, mga lods eh, no? Siguro meron pa rin talaga mga nagmamalasakit. Kaya lang hindi naman natin yung mga Pinoy kasi, sabi ko nga eh, yung mga Pinoy meron niyang ugali na pagiging panatiko. No? So kahit na ano pang sabihin mo diyan sa mga 'yan, basta meron silang iniidolo, no? Wala nang sarado na yung mga isip nila. Hindi na nila intindihin yung sinasabi mo. Yan lang 'yun, no? Yun yung pinaka dapat maalis sa mga botante ng Pilipinas eh. Yung pagiging panatiko, dapat maging PAX. Ano sila? PAX base, no? PAX checker, parang ganoon, di ba? Sino ba 'to? Ano ba mga ginawa nito? Ano may resibo ba 'to? Ba't ito boboto ko? Ganoon. Pero yung dahil lang sikat, dahil lang kilala yung apelido, kilala yung celebrity, mga ganon, doon tayo bumaba. Ang baba ng standards natin pagdating sa mga politiko, mga idol, sa totoo lang
So, yun yung nakakalungkot. Sana yung mga susunod na botante hindi na ganun, no? Si Ferdinand Deser, shoutout sa'yo. Si Romeo Junior Villanueva, shoutout. Si Mr. Ads. Present Lods, nasa bottom na tayo. Tataas na tayo, lapit na kapit lang guys. Wake me up when September ends. No, ayan, na-trump behind ng lahat ito. Ang banks are behind Trump. Kaya, pinaglalaroan tayo. Pwede rin yun, no? Lupit ng twist. Si Rich Miggy, political maneuvering ang ginagawa ni Trump. Yung pag-delay ng Clarity Act, idol, ganun pa man. Pabor sa atin na nakakaalam ng crypto dahil mapapahaba ang oras ng pagbubodega natin. Kaya keep buying lang kung may pambili. Ayun. Kasi sa yung iba kasi, ako tatanungin niya sa totoo lang, mga idol, gusto ko yung ganito. Kasi nakapag-trade tayo ng sa ngayon nagagamit natin yung mga analysis ng konti eh. Pero kapag kinontrol na kasi yan, kunyari bigla na siyang nag-pump na, yun na yun mga lods, no? Mangyayari, may iba doon mapopomo, yung iba doon bigla na lang pakikialaman ni market maker, nanliliquidate na lang bigla. So, titignan natin mga lods. Sa ngayon, medyo enjoy pa ako mga lods eh. Kasi bukod sa napagbodega tayo, pag meron tayo pag meron lang, napagbodega tayo, nakapag-trade tayo ng maayos. Hindi katulad dati na, kasi tahimik ngayon si Trump eh. Sa totoo lang, ilang araw na siyang tahimik eh. Kumbaga, ma-analyze mo yung mga trade mo everyday, lalo na pag scalper ka. Pero pag biglang nagsalita si Trump ng ganito, ng ganyan, ako, guguluhin nun yung analysis mo, mga idol. Maliliquidate ka dun. Kaya sa ngayon, medyo goods tayo kasi tahimik siya. No? At mukhang magkakaroon tayo ng volatile week next week. No? Kasi dun lalabas yung mga meeting na kung ano yung magiging resulta eh. Sure win na mga loads. So, the enemies of the clarity. Ayan. Si Aldrin Matalog, si Anli Popcorn, parang pinas na rin ng US Senate. Oo nga eh, no? Si Jigs, mukhang Clarity Act ang magiging reason ng next bull. Opo. Matagal na natin sinasabi yan mga idol. Isa yan sa mga pinakamalupit at pinakamatinding catalyst ng hindi lang ng yung isang crypto. Lahat yan mga idol. At isa rin yun sa magpapabagsak sa mga ibang shitcoin o yung mga wala talagang bitaw, no? Joseph Bok, laban lang sa XRP Army yan. Shoutout sa'yo. Si Demon Cat, mag-update. Boss Jeb, sarap kasi matulog ng matulog, no? Habang naliliquidate yung trade, no? Alam nyo sabi ko nga kay boss eh. Na-update pa ba ako ngayong gabi? Tamad na gusto na matulog. Pero sayang yung mga inipong ko news eh. Sabi ko, hindi, mag-update tayo. Nangako tayo sa mga audience natin. Hindi pwede yung ganun. Tumayo ka dyan at kumilos. O, di yun. Kumilos tayo mga idol. Batiin natin sila. Mark Anthony Sigua, shoutout sa iyo, Stephen Andre. At syempre, sayang naman yung pag-champion ni Santos Jandil. Kundi siya shoutout, di ba? Shoutout kay Santos Jandil, mga lodge, ang nag-champion sa ating comment section, no? Notification Nation. Kaya kailangan nakaano kayo eh. Naka-click yung notification bell nyo. Kaya paglabas pa lang ng video, mag-notify. Pang! Comment na para paunahan mag-champion dito eh. Di ba? So, ayun. Ayun ang news natin ngayong gabi, mga idol. Bukas ng umaga, malamang malupit ang mga news natin. So, click yung notification bell ha. Huwag nyo kalimutan. At abang-abang, mga lods, no? Sa ating balita bukas ng umaga. So, ayan. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga idol. At enjoy the weekend, no? Medyo wala ng ulan ngayon, pero malamig. Kita-kits, mga lods. Magandang araw sa inyo. At What's up, what's up? alright.